ng talinghaga tungkol sa butil ng mustasa. Atin nung pakinggan at kung ano ho ang mensahe at aral na nakapaloob ho dito. Sinabi ni Jesus, ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko iahambing ito? Katulad ito ng isang butil ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy at namugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Ito ho yung chapter 13 pa rin ho ng Lucas, ang talinghaga tungkol sa butil ng mustasa. Ito hong mustasa na tinutukoy ho rito, huwag ho nating ipagkamali sa atin ng mustasang binuburo sa ngayon. Kasi ho, yung ating mustasa ang nabibili sa palengke, tinatanim mo ng ating mga kapatid na mga magsasaka, ay yan ho'y hindi ho lumalaki, yan ho'y damo lamang ho yan. Nabulaklak ho yan, pero maliit lang ho yan. Ito hong mustasang ito isang uri ng halaman sa Palestina, na ito ho'y yumayabong at lumalaki, at ito ho'y namumungat. Yun hong mga butil nito, ng buto nito, ay ginigiling ho't ginagawang pampalasa sa Palestina. Ito yung mustasa, lumalaki ho ito. Kaya ang sabi nga ho rito, nakapamugad ho rito ang ibon. Ngayon, dahil ho ito'y butil ng mustasang ito, saan daw niya iahambing, sabi ng Panginoon, ang paghahari ng Diyos, na ito'y itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan, ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy at mamugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Ano kaya ho ang tinutukoy dito ng ating Panginoon na paghahari ng Panginoon kung ia-apply ho natin sa ating pang-araw na buhay bilang anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano? Kuya Joe, ano po ang inyong nakikita rito? Mga kapatnubay, ayon po sa salita ng Diyos tungkol sa talinghaga sa butil ng mustasa, kung ang pananampalataya po natin sa Diyos, kahit singliit lang ng butil ng mustasa at napalago natin at naging punong kahoy, magiging tunay na anak po tayo ng Diyos at makakamit po natin ang kanyang kaharian na inihanda sa atin. Napakaliwanag. Ibig sabihin ni Kuya Jorito, Kuya Bert, Kuya Ben, yung pagkaikipinagharian ng Diyos, isinasa pamuhay mo yung paghahari ng Diyos sa iyo, makikita ngayon sa iyong pang-araw-araw na buhay, at ito'y nagsisilbing inspirasyon sa mga taong nakapaligid sa iyong Kristiyano. Hindi ba? Ganyan ang nilalabsan yan. Dang kasi, yung ikaw ay maging isang nagpapayabong ng pananampalataya at pananalig ng mga taong nakapaligid sa iyo, di ba't yan ay napakalaking bagay na ikaw ay parang ilaw na merong kantaglay na ilaw na sumusunod sa iyo, yung dinadaanan mo, di ba? Kuya Ben, ano po sa inyo rito? Alam po ninyo, saan ba naghahari ang Diyos? Saan ba natin matatagpuan ang kanyang paghahari sa ating sarili? Ang paghahari ng Diyos ay sa puso ng bawat isang Kristiyano. Kapag ito ay nalagay sa bawat puso ng isang Kristiyano at napagharian ang buhay mo, ito ay nakikita sa iyo ng iyong kapwa. Ito ay magagawa mo sa iyong kapwa. Kapag nakita nila sa iyo ang paghaharing ito, nararamdaman nila ang pag-ibig mo. Nararamdaman nila yung pagkalinga mo. Nararamdaman ng bawat isang taong lumalapit sa iyo ang iyong pagmamahal. Sa pamamagitan nito, ang kaharian ng Diyos ay nainilipat mo rin sa puso ng iba. At habang ito ay dumarami at lumilipat sa bawat isang nakakaramdam ng pag-ibig na ito ng Diyos, na pinaghari mo sa iyong buhay, nakatitiyak ka na maraming tao ang mapagbabago mo. Maraming tao ang makaaani sa bagay na ito, sapagkat
naramdaman nila ang tunay na kahulugan ng pag-ibig ng Diyos na nagmula sa iyo. At ang paghahari sa iyong puso ay naipamahagi mo sa iyong kapwa, naipamahagi mo sa iyong community, naipamahagi mo sa iyong pamilya, naipamahagi mo ito sa lahat ng kaibigan mo. Nagbunga ito at nakatitiyak tayong mga minamahal kong mga kapatid na kung naunawaan nila ang iyong ginagawa na ito'y isang pagpapala sa iyo ng Diyos, ang ikaw ay pagharian, nakatitiyak ang mga taong tagasunod, ang mga taong nakarinig, ang mga taong nakaramdam nito sa iyo, tiyak paghaharian din ng Diyos. Amen. Sa mga tuwid, yung mga taong nakapaligid sa isang taong pinaghaharian ng Diyos ay nabibiyayaan. Nabibiyayaan din. Kuya Bert, ano pong inyong nakita rito na sinasabi ng Panginoong Jesus na inihambing niya ito sa isang mustasa na lumalago, lumalaki, namumugad ang mga ibon ng sanga, itong mustasang ito, kung ito ho ay ating ayon sa espiritual na pamumuhay ng isang tao. Alam mo, Kuya Min, karagdagan dito sa mga sinabi ng ating mga kasama, si Kuya George at ni Kuya Ben, ang paghahari ng Panginoon, siya ang nagmemay-ari kung ikaw ay napapasakop sa Kanya. Hindi ka paghaharian ng Diyos kung hindi siya ang nagmemay-ari sa iyo. Kung siya na ang nagmemay-ari sa iyo, magagawa mo yung Kanyang ginagawa. Halimbawa, tumutulong siya sa mga mahihirap. Katulad ng ipinaliliwanag niya, na kung ang paghahari ng Diyos ay nasa iyo at lumagong katulad ng mustasa, ang mga ibon ay nakakapagpahinga sa mga sanga nito. Sa atin bang pananampalataya, tunay nga bang naghahari ang Diyos sa atin? Nakakapagpahinga ba yung may pangangailangan sa ating kapwa? Sa may sasandali bang humihingi ng tulong sa atin, hindi ba natin sila inaayawan? Hindi ba tayo humihindi sa kanila? Nakakapagbigay ba tayo ng kaligayahan upang ang mga katulad nilang ibon na walang masilungan ay nasisilungan tayo? Sana. Kung talagang tunay na naghahari sa atin ang Panginoong Diyos, at kung siya ang nagmemay-ari sa atin, gumawa tayo ng kabutihan katulad ng mustasang ito na nakakapagpahinga sa sanga nito yung mga ibon. Maraming mga ibon na katulad ng mga tao ngayon na walang masilungan, walang mapagpahingahan. Sana ito ang mga mapag-isipan ng mga organisasyon, ng mga movement ng simbahan, upang tunay na naghahari at pinaghaharian sila ng Diyos. Amen. Napakagaganda po itong mga pinapakahulugan dito sa binasa kong ito nitong ating mga kasama, si Kuya Bert, si Kuya George, si Kuya Ben. Alam ho ninyo, totoo po yan. Kasi yan naman ho talaga yung aral ng Diyos na gustong makarating sa atin. Yan naman ho talaga ang gusto ng Diyos sa atin bilang Kristiyano, bilang mga anak niya, na ang tao, bawat isa'y pagharian ng Diyos, yung nananahan sa atin ng Diyos, sa ating pagkatao. Sapagkat kapag ka nananahan sa atin, hindi ka mga apina yung kapwa. Yung kapwa mo na walang-wala, hindi mo matitiis yan. Yung mga taong nangangailangan ng tulong na lumalapit sa iyo, kung meron ka, ibibigyan mo. Yun ang hinihingi ng Diyos sa atin, yung tayo'y maging mapagbigay sa ating kapwa. Kasi doon lang makikita kung talaga naghahari sa isang tao ang Diyos. At makakapambugad ang ibon naman sa atin kung yun na may maitatransfer din natin sa iba. Yung mga ganon. So,